Sa lahat po nating mga viewers sa gabing ito, ay akin po kayong binabati na magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po naming mga kaibigan, kapatiran na sila po ngayon nanonood sa ating pong programa sa gabing ito, ay amin po kayong binabati na magandang umaga po kung kayo po ay nasa ibang bansa. Alam po namin na ito po ay ibang time po sa inyo sa gabing ito. Dito sa Pilipinas ay gabi, pero sa inyo po ay umaga. Ay binabati po namin kayong magandang umaga po sa lahat po naming mga kaibigan, kapatid na nanonood sa gabing ito na sa ibang bansa. So sa umagang ito or sa gabing ito ay ang aking isi-share po sa inyo, ito po ay matatagpuan sa aklat or sa letter na ipinadala ni Pablo sa taga-Corinthians. Ito po ay sulat ni Pablo na ito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sa King James Version. Kung mayroon po kayong Biblia ay buksan po natin. Samahan niyo po ako at buksan po natin. So by the way, abang inihanda po natin yung ating Biblia, ay akin pong pinapasalamatan ang nagbigay po sa atin ng awit na napakaganda ang kanyang mensahe sa awit na kanyang ibinahagi po sa atin para sa ikapupuri po ng ating Panginoon. At mayroon po tayong mga mensahe na napupulot po sa mensahe sa awit. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Before we open our Bible, let us bow our heads for the word of prayer. Heavenly Father, Lord, this moment of time, we come to you, Father. We ask your guidance and your Holy Spirit to help us to comprehend your word na ito po ay matatagpuan sa inyong pong banal na salita sa 2 Corinthians na isinulat po ng inyo pong ginamit na servant na si Pablo. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, abang kami po ay makinig ng inyong pong mensahe sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. According to 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So we know na last Sabbath, January 25, ay nagkaroon po tayo ng mass baptism. Ito po ay sa Manila for Christ. At marami po tumanggap sa ating Panginoon. Ito po ay bunga dahil ang bawat isa sa atin ay nagkakaisa upang ibahagi ang Ebanghelyo, ang katotohanan sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. So we know na each one of us, tayo po ay na-convert sa katotohanan ito, mga minamahal kong kapatid. So in-emphasize po dito na ni Pablo, ito po ay powerful declaration. Bawat isa sa atin na only Jesus Christ can transform us. And by the help of the Holy Spirit, only the Holy Spirit can convert us, natanggapin ang katotohanan na nanggaling po sa ating Panginoon. Kaya po dito po sa talatang ito, mayroon po tayong 3 lessons dito po na makukuha. Ating i-emphasize po yung una, yung Christ new creation. Only Jesus Christ can transform us. Dahil siya po yung creator. Siya po yung lumalang sa atin. Kaya po mga minamahal kong kapatid, kaibigan, mga kapatiran ko po, na nanonood sa oras na ito, only Jesus Christ. Kung tayo po ay nasa ating Panginoon, tayo po ay mga bagong nilalang na. Kasi kung ating i-evaluate po yung ating sarili, before natin in-accept ang katotohanan, ang ating Panginoong Hesus na ating personal na tagapagligtas, iba po yung buhay natin nung nakaraan. Ano ko lang po ang aking conversion. Before ako na-baptize ay talagang malaki po yung pagbabago.
Nakikita ko po noon, nung ako po ay bata, ay talaga pasaway na pasaway ako sa aking magulang. Kasi sa edad na 10 years old, ako po ay nabinyagan po eh. Pero iniisip ko, what if kaya kung nasa ganitong panahon, hindi ko pa in-accept yung katotohanan, siguro napaka-worse na po ang aking buhay. So ito po, we continue, Christ, new creation. If any man be in Christ, sabi dito ni Pablo, Paul starts with prerequisites to be in Christ. This term, which characterizes a state of unity with Christ, with Jesus Christ. Ito pa ay is essential na ibinahagi ni Pablo. Na ito po, mga minamahal kong kapatid, na being in Christ means experiencing His transformative power in our life, having a daily relationship with Him, and being spiritually joined with Him. So, ibig sabihin pala, kung ating tinanggap si Kristo na ating personal na tagapagligtas, ay ating ma-experience ang katotohanan, ang kapangyarihan ng ating Panginoon na Siya po ay gumagalaw sa ating buhay. Although we commit sin, but the Lord nandyan po ay tumutulong sa atin, nabibigay sa atin ng konsensya na, anak, huwag mong gawin yan dahil kasalanan yan, mga minamahal kong kapatid. So, yun po ay Christ's new creation. According dito kay George E. Rice, in-emphasize po ito ng ating Bible scholars, ating kapatid, na to be in Christ is to be saved from the power of sin. Na to be in Christ is to be saved from the power of sin. And it is through His relationship that we receive the power to overcome sin. Yun po, magkaroon tayo ng kapangyarihan to overcome sin, mga minamahal kong kapatid. So, kung ating ipasakop natin yung ating sarili sa ating Panginoon, accept Jesus Christ as our personal Savior, to be in Christ is to be saved from the power of sin. Yun po according sa kay George E. Rice. Ito po, na dahil ito po yung result na if we accept Christ, we will become a new creation. Yan. And then, He is a new creature. Mga bagong nilalang na tayo. So the change that takes a place in the life of believer when he accept Christ, kung ating tinanggap si Kristo, is as real and as complete as if we were a new being. So the love of Christ transforms the heart, and a new spirit and a new desire take place of selfishness and sin, according dito sa writings ni Ellen G. White sa Steps to Christ, mga minamahal kong kapatid, na tayo po ay we will become a new creature because only God our creator and we are a creature. So ito po mga minamahal kong kapatid, that change that takes place in the life of believer when he accept Christ, kung ating tinanggap si Kristo, is as real and complete as if we were new being. Tayo po ay magiging bagong nilalang. And then, second po dito, in-emphasize po dito sa verse natin pong nabasa, the all things have passed away. The all things have passed away. It says that all things are passed away. It is the work of the Holy Spirit, because only the Holy Spirit can help us to accept the truth, to bring the believer into a closer relationship with Christ. So the old of life sin is laid aside, and the believer is empowered to live in harmony with God's will. The Spirit of Christ replaces the old nature. So, yung lumang buhay natin na we know na nung nakaraang buhay natin ay we are a sinner. Kung ating evaluate po, nung hindi pa natin in-accept si Jesus Christ,
mas worse pa po yung ating buhay. Pero ngayon, nung tinanggap na natin yung ating Panginoon, ay yung Holy Spirit nag-work po sa atin na huwag mong gawin yan dahil kasalanan yan. So, the old life of sin is laid aside and the believer is empowered to live in harmony with God's will. So, the Spirit of Christ replaces the old nature. And through the Spirit, the believer experience a transformation that reflects Christ's character. Yun po mga kapatid. That's the work of the Holy Spirit. Kasi, nung tayo po ay bago natin in-accept si Christ, balik po tayo, iba po yung buhay natin. Mga kapatid. Nung after baptism, ay doon na po na tayo po ay unti-unting nag-grow, lumalago, natutong manalangin sa ating Panginoon, and we have a personal devotion po sa ating Panginoon. Nung tayo po ay, nung in-accept na natin yung truth, mga minamahal kong kapatid. Bago po tayo umalis sa bahay, meron po tayong prayer. Bago po tayo nagpaplano sa ating mga personal na plans, sa ating church, ay we start sa prayer, mga kapatid. That's the work of the Holy Spirit na nagre-remind po sa atin, sige na, napakalaga, bago mo yan gawin, ay manalangin ka. That's the work of the Holy Spirit na nagre-remind po sa atin, ay, nung umalis pala tayo, hindi pala tayo nag-pray muna tayo. Ganun po mga minamahal kong kapatid. Uy, may sakit si bunso or si sister. Isama natin sa ating personal na panalangin sa ating pong care group na manalangin po tayo muna. Isama natin sa prayer ang ating pong kapatid na mayroon pong sakit. So, yun po mga kapatid, na ang Holy Spirit ay nagre-remind po sa atin na tayo po ay manalangin. So, the third, sabi po dito, behold, all things are become new. When a soul accepts Christ, a new principles of life is planted in the heart, which changes the whole course of action. The desires of the habits and the motives of individual are entirely transformed. The sinner, by accepting Christ, becomes a new creature. The old life of selfishness and sin is passed away, and the new life, characterized by love for God and for others, begins. So, yan po ay makikita doon sa Steps to Christ 68. Na ito po mga kapatid, di ba po, nung in-accept natin si Christ, ay we become a new mga bagong nilalang na po tayo. And then sa second po ay all things have passed away. And the third, behold, all things are become new. So it means, my dear brothers and sisters and our friends na sila po ay nanonood ngayon through online, ay behold, all things are passed away. So we start na tayo po ay unti-unting lumalago, nag-grow po tayo sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Na kaya kahit anumang mga pagsubok na darating sa ating buhay, ay hindi na po tayo mag-worry. Because the Lord will provide. Kasama po natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay, mga kapatid, na siya po ay magbibigay ng solusyon sa lahat po ng mga problema po natin. May sakit man yan, problema po sa ating kaibigan or sa ating mga personal na families, ay ang Panginoong Diyos ay kasama po natin na handang magbigay ng solution po, mga kapatid. Because our God ay makapangyarihang Diyos at hindi po nabibigo. Kaya behold, all things are become new. Na tayo po ay lalago sa ating pong paglilingkod po sa ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid. After baptism po mga kapatid, we know ang paglago po natin sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon, it's a process also. Kasi in my experience, after baptism, doon ko po naranasan na by the help of the Holy Spirit na napakalaga yung panalangin ko. So I believe na each one of us we are
tayo po ay converted sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo naglaan po ng oras sa Kanya sa gabing ito, di ba? Nanonood ng nanonood ng Sweet Hour Prayer or 7-7 Prayer because of the ating na-experience ang kabutihan po ng ating Panginoon, ang kahalagahan ng panalangin. Sa akin naman po ay after baptism, doon ko po na pagtanto at natutunan na ang panalangin ay very important. Napakalaga po ito, mga minamahal kong kapatid. Kasi bago po ako nabaptize, parang although my prayer inside the church, kasi dumadalo na rin po ako sa edad ng mga 7, 8, 9, pero ang prayer, personal prayer, ay hindi ko po ginagawa. Pero after baptism, ay doon ko po unti-unti na pong ginawa, and by the help also by our friends inside the church, and also the elders, mga elders po natin sa iglesia. And then, binibigyan po nila ako ng part, sinasama po nila ako sa kanilang pag-awit sa programa ng ating church. So doon po ay unti-unting lumalago ang paglilingkod ko po sa Panginoon, at nag-i-enjoy po ako sa paglilingkod po sa Kanya. Dahil na-feel ko po na ay bahagi po ako ng church na to kasi nagpa-participate po ako. Kaya ito po sa atin po mga bagong binyagman or mga bagong kapatid, let us help them. Tulungan natin sila na sila po ay lumago, most especially na i-involve natin, kaibiganin natin sila, yung lahat nating mga bagong kapatid na tumanggap po sa ating Panginoon. That's a part of nurturing also inside our church. Kaya yun po mga kapatid, ay doon ko po na-feel. And then nag-enjoy po ako, most especially sa pag-awit, kasi sinasama po nila ako sa family po. Family nila, sa singing group nila, sinasama po nila ako sa gawain ng ating Panginoon. Minsan sa mga camping, sa outreach, yan ay involved po ako. And then, they also encourage me na kung mayroon kang problema, manalangin ka sa Panginoon. Lahat ng mga plans mo, ipanalangin mo sa Panginoon. Kasi ikaw, mag-aaral ka na. Kasi yun po mga kapatid, bago po ako umalis sa province namin, ay talagang they encourage me na ipag-pray mo yung mga plano mo sa buhay, yung course mo, mga minamahal kong kapatid. Kaya napakalaga na let us encourage one another na manalangin po tayo. If they feel down, kahit hindi down man, ay encourage pa rin natin sila mga kapatid na manalangin at matuto na magpasalamat po sa ating Panginoon. Kung may sakit, ipag-pray po natin, and then i-encourage natin na huwag ka mawalan ng pag-asa. Manalangin ka sa Panginoon, gagaling ka, minamahal kong kapatid. Dahil tayo po ay mahal tayo ng ating Panginoon. In conclusion, sa ating pong pag-aaral, we are reminded in 2 Corinthians chapter 5, verse 17 that to be in Christ is to be a part of new creation. Everything is changing to something new, and the old life is dead. Bilang mananampalataya po sa ating Panginoon na naghihintay sa kanyang pagparito, this new life entails both a hope for the future, the second coming of Christ, when God will create everything from the scratch, and the current experience of transformation. We know na sa pagdating ng ating Panginoon, because tayo po we will become new. Lahat po ng mga pilay, yung mga deformities ay papalitan po ng ating Panginoon na tayo po ay magiging perfect na po. Perfect. At dali niya po tayo sa langit na bayan. In the twinkling of an eye, all things become new. Na yung ating katawang lupa ay bibihisan niya po ng katawang makalangit na hindi na po nabubulok, at ang ating buhay ay wala na pong kamatayan at darin doon sa langit na bayan. Kaya po, sa lahat po naming mga minamahal na kapatid, kaibigan na kung saan ay kayo po nanonood sa gabi ito, huwag po tayo mawalan ng pag-asa, dahil kung tayo po ay magpasakop sa ating Panginoon, ay tayo po ay
mapupuno ng buhay na pag-asa dahil sa hirap at ginawa, ang ating Panginoong Diyos ay kasama po natin kung ating inallowed ang ating Panginoon na maghari po sa ating buhay. Ang ating Panginoong Diyos ay handang tutulong po sa atin sa lahat ng mga pinagdaanan natin, sa ups and downs, or mga problema man sa ngayon. Ating isipin na mayroon po tayong Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at handa pong magbigay ng mga solusyon sa atin, sa ating mga problema. So, let us come to Him. Tayo po ay manalangin sa Kanya at ating sabihin ang lahat ng ating mga kahilingan sa Kanya dahil ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na pag-ibig at mahal niya po tayo at handa niya po tayong tutulungan sa ating buhay. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito.